dito sa Infracom hearing at sa mga nagdaang hearing. Kung Eli, susugan ko na yung sinasabi mo, yun nga, na para sa'yo, nagsisinungaling ang yung mag-asawang Diskaya. Now, moving forward, paano na yung magiging investigasyon nyo kung ito, wala naman pala tayong napipiga or na katotohanan or information galing dun sa mag-asawang Diskaya? So, paano makakatulong kung nagsisinungaling lang naman? Yes. And that is why yesterday, we also filed a bill creating an independent commission. Don't get me wrong. We welcome all investigation, it be from the Senate, from the House, or an independent commission. Pero dahil nga may mga ganitong inconsistencies sa sa mga statement ng halimbawa ni Diskaya, all the more na kinakailangang pakilusin na parang whole of government approach na dapat ang gawin dito. Kasi pagpapatuloy na magsisinungaling, halimbawa si Diskaya, tapos wala namang mapapanagot, patuloy na haba ng haba yung mga hearing, hindi ko masisisi yung mga Pilipino, yung mga manonood, yung mga constituents natin na tignan at pintahan yung Infracom hearing at yung iba pang mga hearing na walang bilang. Kasi after all, what we want is accountability. People want heads to roll. They don't want any grandstanding. Ayaw nila na, halimbawa si PBBM, sabi niya, naiiyak siya, naluluha siya. Ayaw naman ng mga tao na sasabihin, naiiyak ka, anong gagawin natin? Opo. Hindi naman gusto rin ng mga tao na, halimbawa, magsigawan kami doon sa hearing. Kahit hanggang gabi, magpulyawan kami doon. Ipindown namin ang ipindown yung mga kontraktor. Anong end goal? Diba? So, at the end of this, what we want is heads to roll. Dapat may mapanagot dito. Kasi yung mga tao pagod ni. Actually, galit na galit yung mga tao and whatever we do. And this is the sad thing, no? Kasi halimbawa, kaming mga bagong miyembro ng Kamara, whatever we do, pintado na eh. Meron kaming sabihin, wala kaming sabihin.